Overnight? Yes. 2 days? Yes. 3 days? Yes. 4 days? Yes. Isang linggo? Yes. Gano'ng katagal? Hanggat hindi nila binibigay ang para sa Pilipino, hindi tayo alis. Alam ko, naririto po tayong lahat dahil una, mahal natin si Tatay Digong. Pangalawa, dahil mahal natin ang Bayang Pilipinas. May balita ako sa inyo. Nandito na siya. Si Digong. Andito na si Digong. Kasi nasa likod ko. Nasa puso natin. Kala ko sa likod niya. Bakit natin minahal si Tatay Digong? Awa na sa likod. Dahil nung panahon na tila walang pag-asa na ang ating bayang masenso. Tila wala na tayong pag-asa na mapaltan yung mga nag-aabuso sa pwesto. Nagpapayaman sa gobyerno. Nang uuto ng tao. Hindi mas pantay. Walang pakialam sa kaligtasan, kaayusan, krimen. Noong panahon na ang mga politiko takot lumaban sa droga. Noong ang mga panahon na namamayagpag ang korap at wala tayo lahat magawa. Merong isang tao, Bisaya, mayor, matanda, dumating at umikot sa Pilipinas. Minura silang lahat. Binantaan na sila ay papatayin kung hindi sila titigil. Lumaban kapalit ang buhay. Kalayaan, dignidad. Si Tatay Digong yun. Ang bait ng mga kuwan ko pareho. At nung siya po ay umupo bilang Pangulo, hindi niya tayo niloko. Ang dami Ginawa niya talaga ang tama. Doon po natin nakita na takot pala ang politiko mahuli sa korupsyon. Wala hong matapang na congressman noon na gustong magpahuli na siya ay korap. Wala kahit isa. Magdala ka dito ngayon na magsasabi sa atin na noong panahon ni Digong, korap siya. 3,000 wala. Subscriber, hindi ko inana. Wala hong opisyal ng gobyerno noon na may lakas loob mag-abuso sa kapangyarihan. Wala. Wala pong halos na wala na po ang mga adik sa lansangan. Halos na wala na po ang korupsyon sa gobyerno. Halos. Alam po natin lahat yan. Takot ang tao noon. Kaya kung meron ako pinaniniwalaan sa bagong Pilipinas, ito po yun. Malaki po talaga ang nagbago. Dati halos lang ng adik, ngayon matapang na naman ang adik. Dati takot ang tao sa korupsyon, ngayon talamak na naman ang korupsyon. Nagbago talaga ang Pilipinas. Yun. Mabuhay si Ferdinand Topacio. Pastor ni Ferdinand Topacio. Marami yung pastor ni na pala rito. May pastor ni Ferdinand. Meron pastor ni Lambino. Pastor ni Imam. Tama po itong ginagawa natin ngayon, manalangin. Ito po ang pag-asa natin. Manalangin, magkaisa at magsama-sama. Ito po ang kailangan natin gawin. Dahil ang paglaya po ni Tatay Digong, hawak na ng ICC yan. Pananagutan po nila yan. Pananagot, yan po ang isa sa pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasisingilin sa kanya ng kasaysayan.
Ayan, Eladio, shout out, Tamsak. Maraming salamat. Yung tao na nagpalibing sa kanyang ama. Yung tao na hindi ipinakulong ang kanyang ina. Tama. Yung tao na ginamit niya yung anak para makabalik sa pwesto. Ang nagpakulong sa kanya. Yan po ang isa sa pinakamalaking Pinakamasakit. kasalanan na haharapin niya sa kasaysayan. Ginawa na niya. Ang problema po natin lahat, wala naman tayo magagawa. Pero ang Diyos gagawa ng imposible para sa atin. Yes, sir. Kaya sinabi ko na si Tatay Digong nandito na. Dahil yung ipinakita po sa atin ni Tatay Digong na paninindigan sa katotohanan, paninindigan kapalit ng buhay, ay siyang paninindigan na kailangan nating gawing lahat ngayon. Hindi siya marami noon, isa lang siya. Dahil isa lang po ang kailangan ng Diyos na manindigan, na nananampalataya sa Kanya at para sa tama at maghihimala ang Diyos sa Kanyang bayan. Amen. Mahigit tayo sa isang yun. Mahigit tayo sa isang yun. Mga kasamahan, mga kababayan, huwag nating isipin na magiging madali. Magiging mahirap. Kung yung ating inspirasyon pinahirapan, hindi lalo tayo mahirapan. Pero yan po ay gagawin natin para sa ating bayan at sa susunod na henerasyon ng kabataan. Dahil yung ipinakita ni Tatay Digong, yung inspirasyon ni Tatay Digong, tayo na po ngayon yun. Ikaw, tingnan niyo po katabi niyo, sabihin niyo, ikaw na yun. Sabihin mo, ako na yun. Ako na yun. Meron po akong verse na ibibigay sa inyo. 1 Corinthians 5:27. 1 Corinthians 1:27. 1 Corinthians 1:27. Ang sabi po, but God has chosen the weak things of this world to confound the mighty, and the base things of this world to confound the wise. Ang Diyos po ay merong ugali na pumili at gumamit ng maliliit na tao para talunin ang malalaki, at yung maliliit na tao para talunin ang malalakas. Ikaw at ako, maliliit na tao. Si Digong, mayor lang yan noon. Hindi kilala. Tinalo silang lahat. Kung meron mong gagamitin ng Diyos ngayon, tayo po yun. Sino rito maliit na tao? Si Mayor, maliit. Ikaw ang gagamitin, Mayor. Si Ferdy, maliit. Ikaw ang gagamitin, partner. Lahat tayo maliit. Wala namang may pwesto dito eh. Sino bang may pwesto dito? Wala. Kung gusto nila tayong damputin ngayon, pwede nilang gawin yun eh. Kasi ngayon po, uso na sa Pilipinas, yung dinadampot ka nang wala kang valid warrant. Uso na po yun. Ngayon, uso na rin po sa Pilipinas, yung araw-araw kang hihiyain sa social media at media dahil sa korupsyon, wala kang pake. Wapakels. Bayan, ang Pilipinas po ay isang malaya at demokratikong bansa. Nagtatag po tayo ng konstitusyon para pangalagaan at protektahan ang ating kalayaan. Umasenso, magtrabaho, magsalita sa sarili nating bayan.
Pero ngayon, kumontra ka sa social media. Sabihin mo sa social media na abusado, corrupt yung mga opisyal na yan. Dahil nagsasalita naman yung mga kontraktor na 45% na po ang kinukuha nilang komisyon sa mga proyekto. At ang pinag-uusapan nila sa Kongreso ay puro pera po na lang, pera. Sabihin niyo po yon na ginagamit niyo ang Quadcom para supili ng kapangyarihan at kalayaan namin magsalita at takutin ang mga tao na nagsalita, pakukulong ka nila. Hindi naman sila korte. Contempt ka. Subalit, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay galing sa atin. Ang problema, nung nakaraang eleksyon, bumoto na tayo eh. Sumunod na tayo sa proseso eh. Hindi pinilang yung boto ng tama. Yung in-approve at in-audit na version ng counting machine, iba ang ginamit. Tapos ang sabi, dapat daw diretso sa servers, transparency servers, from the ACM, yung bato ng data. Pero may dinaanan daw pong intermediary server na naglinis ng boto bago inilabas yung boto, na wala kahit na sinong Pilipino nakakonfirm kung tama po ba yan ang botong yan. Dahil wala naman tayong hawak na resibo at wala naman nakita ang mga watcher, basta nagulat na lang tayo na eto na listahan ng panalo. Hindi natin alam kung saan sila kumuha ng boto. Eh sabi na nag-number 1 si Bong, nag-number 3 si Bato. Kung hindi nyo dinaya ang boto, mas marami pa ang boto ng mga yun. Saan tayo pupunta? Inabuso ang kapangyarihan, inaabuso ang pera, tinatakot ang tao, dadayain ang boto. Saan tayo pupunta? Eleksyon? Wala na. O revolusyon? May naka-Facebook live po ito, ha? Yun ang tanong ko sa gobyerno. Saan nyo dadali ng tao? Saan pupunta ang tao pag ang pamahalaan na sana'y nagbibigay ng kaayusan, katarungan, nagtatanggol sa karapatan natin ay hindi mo na mapuntahan dahil puno na ng mga abusadong pulis. Saan tayo pupunta? Kung saan man kami abutin, kasalanan niyo. Ang alam ko, kailangan natin ng pagbabago. Kailangan, gaya ni Tatay Digong, manindigan tayo. Kailangan, gaya ni Tatay Digong, gawin natin ang tama. Kaya manalangin tayo. Manalangin tayo ng sama-sama. Ngayon, siguro 100, 200 tayo. Sa Facebook, may 5,000 tayo. Buong mundo, mayroon tayo siguro 100,000. Sa susunod, mas marami na tayo. Pero kailangan nung tayo magtrabaho. Gagawin niyo po ba yan? Sa atin po magsisimula. Dahil si Digong, nandito na. Nandito na si Digong. Uli po, ang pag-asa po ng bansa, wala sa politiko. Naniniwala po ba kayo? Wala sa kahit na sinong politiko ang pag-asa ng ating bayan ngayon. Nagkaramihan ng politiko ngayon, nagpapakasasa na sa pera at kapangyarihan ng bansa. Durain nyo, napakahirap na natin. Ang taas na ng presyo ng bilihin. Doble na po ang gasolina, ang kuryente, wala pang trabaho ang tao. Ang pinag-uusapan nila ngayon ay dagdagan ng 20% ang buwis sa savings. Ang pinag-uusapan po nila ngayon
na si Tatay Digong daw sangkot sa mga nawawalang sabungero, na yung drug war daw kasama sa mga nawawalang sabungero. E di sana sabungero war yung ginawa ni Tatay Digong. Drug war nga eh. Kaya hindi po ako magtataka pagka sa mga darating na araw, sasabihin nila si Tatay Digong ang nagpapatay kay Magellan. Dahil na nakikita kong problema ng gobyerno ngayon, lahat sinisisi kay Tatay Digong. Hindi ko si Tatay Digong ang problema ng bansa. Ang problema ng bansa, kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, walang trabaho, yan po ang problema ng bansa. At pagod na po ako sa araw-araw na nakikita ko po sa dyaryo. Nabatuhan ng putik ang mga politiko. Lahat, ang administrasyon, lahat isisisi kay Digong. Lahat ng problema isisisi kay Digong. At yan po ang pinag-uusapan sa ating bayan. Imbis na pag-usapan yung pangangailangan ng tao. Habang ang tao walang trabaho, walang pera, pati lupa natin wala. Alam niyo po, hindi lang po itong unang pagkakataon na inabuso at inapi ang Pilipinas. Marami na po pagkakataon na ginawa yan. Ang problema po natin ngayon, ang nang-aabuso na ngayon, mga Pilipino rin po. Dati mga Kastila, tapos mga Hapon, tapos mga Amerikano. Ang problema natin ngayon, nung paalisin natin ang matandang Marcos dahil inabuso ang kapangyarihan ng pamahalaan at sinolo, nagkaroon naman po tayo ng katakot-takot ng congressman, senador at mga opisyal na naging mga maliliit na Marcos. Kaya ang problema natin. Kaya yung sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa pamahalaan, sa presidente, sa kongreso, sa pulis at sa COMELEC, dapat po nating bawasan upang maibalik ang kapangyarihan at kalayaan at kaunlaran sa taong bayan. Yan po ang ating dapat pagsikap-sikap. Mga kababayan ko, akin pong panalangin at paghimok sa inyo, huwag na natin antayin na pangunahan na naman tayo ni Tatay Digong kahit siya pa ay naririto na. Dahil ginawa na niya ang kaya niya, ibinigay na niya ang buhay niya. Ano man ang mangyari kay Tatay Digong, alam na natin ang gusto niya. Pinakita na niya kung anong dapat natin gawin. Ang lagi niya po sa aking sinasabi noon, bago siya dalhin doon, sabi niya, kayo naman, kayo na yan, matanda na ako, kayo naman. Ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, kayo naman, tayo naman, kung mahal natin ang ating bayan at mahal natin si Tatay Digong, tayo naman ang tatayo para sa ating bayan. I pray that the President, our Tatay Digong, will come back strong and soon. Only God can do that. But He is already sa puso ko. So, tanong ko po sa inyo, gagawin mo ba tungkulin ninyo? Gagawin ninyo, tumayo po kayo, at mananalangin tayo. Marami na pong nanalangin. Papasalamat po ako sa PKP, ni Ate Astra. Birthday po ni Ate Astra. Patayin natin lang si Ate Astra. Happy birthday. Happy birthday! Mamaya po magpapakain si Ate Astra. May lugaw na dyan. Pero balik na rin natin, pagpipwede natin si Ate Astra.
Papasalamat po ako sa PDP for bringing us together. At suportahan po natin ang PDP at ang liderato ng PDP to bring the entire country together. At kaya po tayo tumatayo ngayon, kaya po kayo hiningin tumayo, dahil yun po ang ating mission. Magsasama-sama tayo. Darating ang panahon, parami tayo ng parami, nandun na tayo sa luneta, hindi na tayo kasya dito. Kasama na natin tatayo si Rizal. Tayo si Rizal. Nakatayo din tayo. Nananalangin. Ready ba kayo doon? Yes. Magdadala ng sariling pagkain. Yes. Matutulog kung kailangan. Yes. Overnight? Yes. 2 days? Yes. 3 days? Yes. 4 days? Yes. Isang linggo? Yes. Gano'ng katagal? Hanggat hindi nila binibigay ang para sa Pilipino, hindi tayo aalis doon. Asa ka mo? Para sa bayan. Lalaban. Kailangan matapang si Tatay Digong. Yes. Matapang din tayo. Tatayo sa tama. Tapang si Paul. Tatayo sa tama. Nananalangin. Para sa Panginoon. Diyos kaya yan. Amen? Amen. Pero tayo simula. Yes. Tayo po'y manalangin. Pikit natin ating mata. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami po'y lumalapit sa inyo. Humingi ng tulong, patnubay, at isinusuko ang aming buhay sa iyo. Okay, good. Shout out. Humihingi kami ng tulong at lumasamo kami na pangunahan mo kami sa misyong ito para sa aming bayan. Na lumaya ang aming bayan laban sa mga abusado, laban sa kasalanan, at laban sa kahirapan. Panginoon, walang imposible sa iyo. At kami na mga maliliit at ordinaryong tao ang magpapagamit sa iyo para sa aming bansa. Panginoon, alam namin wala ring imposible sa iyo. Na kahit ICC ang may hawak kay Tatay Digong, kaya niyo po siyang ibalik sa amin dito sa Pilipinas ng malusog, malakas, at sa lalong madaling panahon. Ganun pa man, Panginoon, dalangin namin na bigyan niyo po kami ng talino, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, at bigyan niyo po kami ng pagmamahal sa isa't isa, sa kapwa, at sa aming bayan. Para sa aming mga anak ay lumaya at magkaroon ng isang bansa na kanilang iibigin, mamahalin, at magpapaunlad sa kanila. Pagpalain niyo po ang lahat na naririto, pagpalain po ninyo ang PDP at ang lahat ng opisyal, pagpalain niyo po ang aming bayan. Ito po ang hari namin ngayon at pagpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.